ang ikatlong yugto ng kasaysayan ni Birheng Maria. Ang kanyang pagdadalang tao. Nagsalaysay ang banal na Quran sa Kabanata 11 sa talatang 16 hanggang 17. At banggitin mo sa aklat ang Quran, ang kasaysayan ni Maryam, nang siya ay lumayo mula sa kanyang pamilya upang humayong mag-isa patungo sa isang puok sa dakong silangan. Siya ay naglagay ng tabing upang ikubli ang sarili. Mula sa kanila pagkaraan ay aming isinugo ang Ruh, ang Anghel Jibril, at lumitaw sa kanya sa anyong ganap na tao. Dahil sa tawag ng tungkulin mula sa Diyos, si Maria ay tumalima at sumunod sa kautusan. Sa kanyang pag-iisa, biglang nagpakita ang Anghel Jibril sa kanya sa ganap na anyong tao. Kaya siya ay namangha at nagwika, "Katotohanan, ako ay nagpapakupkup sa mahabaging Allah laban sa iyo kung ikaw ay may takot sa kanya." Dahil sa pangamba ni Maria, siya ay nagpakupkup sa Allah laban sa inaakala niyang panganib na kinahaharap. Ngunit ang Anghel Jibril ay malugod na nagpakilala at nagpaliwanag na siya ang banal na espiritu na isinugo ng Diyos sa kanya upang pag-utusan lamang na maghatid ng magandang balita para sa kanya. Mababasa natin sa banal na Quran sa Kabanata 11 sa talatang 11. Siya, Anghel Jibril, ay nagsabi, "Ako ay sugo lamang ng iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang siyang pagpapala bilang handog sa iyo, ang pagkakaroon mo ng isang matuwid na anak na lalaki." Sa talatang ating nabanggit, ipinaalala kay Maria na siya ay pagpapalain at pagkakalooban ng isang anak na lalaki bilang handog sa kanyang pagiging malinis at matibay na pananampalataya. Upang magkaroon ng katiyakan si Maria na ang lalaking kanyang kaharap ay isang tunay na anghel. Siya, Maria, ay nagtanong. Siya ay nagsabi, "Paanong ako ay magkakaroon ng isang anak na lalaki samantalang walang tao na sumaling sa akin at ako ay hindi isang maruming babae?" Ang Anghel Jibril ay sumagot. Siya ay nagsabi, "Gayon nga, ang iyong Panginoon ay nagsabi, yaon ay madali para sa akin at aming itinakda siya bilang palatandaan sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin, at ito ay siyang bagay na itinakda." Nang sabihin ni Anghel Jibril kay Maria na ang lahat ay naitakda na ng Diyos, buong puso at pagpapakumbabang tinanggap ni Maria kalakip ng ganap na pagtitiwala at katatagan. Ang tafsir o pagpapaliwanag sa pangyayaring ito ay binigyan ng pagsasalaysay ng ganito. Hinipan ni Anghel Jibril ang kasuotang damit ni Maryam. Pagkaraay, ang hininga ay pumasok sa kanyang sinapupunan at siya ay naglihi. Bilang karagdagang paliwanag mula din sa tafsir ni Ibn Kathir, si Muhammad bin Ishaq ay nagsabi nang siya ay maglihi habang sumasalok ng tubig sa balon, siya ay bumalik sa kanyang kamag-anak. Ang banal na Quran ay nagpahayag tungkol sa himalang naganap at nangyari kay Maria. Mababasa natin sa Quran sa Kabanata 21 sa talatang 71, "At siya na nangalaga sa kanyang kalinisan, dangal at puri, amin siyang hiningan sa manggas sa kanyang damit sa pamamagitan ng Anghel Jibril. Pagkaraan, ang kanyang buwanang rigla
ay tumigil at siya ay nagsimulang makaranas ng karamdamang tulad ng isang karaniwang babaeng nagdadalang tao. Ang kanyang kulay ay nagbago at maging ang kanyang pananalita. Mula noon, wala ng tao ang dumalaw sa tahanan ni Zakaria. Ang balita ng pagdadalang tao ni Maria ay kumalat mula sa mga angka ng Israel. Ito rin ang simula na si Maria o Maryam ay paratangan o pagbintangan bilang isang babaeng nangalunya sa lalaki. Wala ng tao pa ang nakakita kay Maria at wala rin siyang nakitang tao mula nang siya ay magdalang tao. Mula sa tafsir ni Ibn Kathir. Ang banal na Quran ay nagsalaysay tungkol sa naganap na pangyayari. Mababasa natin sa banal na Quran sa kabanata 11 sa talatang 22. Kaya siya ay ipinagbuntis niya at inilayo niya sa isang malayong puok ang panganganak ni Birheng Maria. Ang kabanalan ng tungkulin ni Maria ay siyang nagbigay katatagan sa kanya upang siya ay magpakasakit alang-alang sa katuparan ng layuning nakaatang sa kanya. Mag-isa niyang binalikat ang pagdurusang ito, subalit ang patnubay ng dakilang may kapal ay nasa sa kanya at natagpuan na lamang ang sarili na tigib ng dalamhati sa isang puok. Ang banal na Quran ay nagsalaysay sa kabanata 11 sa talatang 23 at ang sakit na dala ng kanyang panganganak ang naghatid sa kanya sa isang puno ng datiles. Siya ay nagwika, "Sana'y namatay na ako bago pa dumating ang pangyayaring ito, ang panganganak, at ako ay nabauna sa limot." At pagkaraan ng pagdurusa at bighating dala ng hirap ng panganganak, siya ay nagsilang ng isang lalaking sanggol at kaakibat nito ay ang mga himala ng pagsilang. Sa kabanata 11 sa talatang 24, pagkaraan isang tinig mula sa kanyang paanan ang tumawag, "Huwag kang malumbay, ang iyong Panginoong Allah ay nagbigay sa iyo ng isang bukal na tubig sa iyong paanan at iyong yugyugin ang puno ng datilis mula sa iyong itaas at maglalaglagan sa iyo ang mga sariwang hinog na bunga." Ang bumalon na bukal na tubig sa tabi ng kanyang paanan at ang mga bunga ng datilis ay nagsilbing pagkain at inumin niya upang mapawi ang kanyang gutom at uhaw. Isang himalang maituturing ang kalagayang ito ni Maria, sapagkat nagkaroon siya ng kakaibang lakas upang yugyugin niya ang isang puno ng datilis na hitik ng bunga. Ito ay isang palatandaan lamang na siya ay ganap na pinatnubayan at pinagpala ng dakilang may kapal. Nang siya ay naging malakas na, siya ay pinagpayuhang huwag makipag-usap kanino man. Sinabi ng banal na Quran sa kabanata 11 sa talatang 26, "Kaya kumain ka at uminom at magsaya sa sarili, at huwag sakali mang iyong makadaop palad ang sinumang tao iyong sabihin katotohanan. Ako ay nagbigay panata sa mahabaging Allah na umiwas sa kaninuman, kaya't hindi ako makipag-usap kaninumang tao sa araw na ito.